Lumabas na po ang opisyal na pahayag ng mga abogado ng Pilipinas, no? Ang mga Filipino lawyers, no? Sa pamamagitan ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, no? Mainit na to, kunin ko na lang, di na bali po na nakikita nyo ang bunbunan ko na nagtatalok ng balat na nasunog sa araw, no? Okay, ang IBP or Integrated Bar of the Philippines, ito po ang kumakatawan sa pinakamalaking grupo ng mga Filipino lawyers, no? And of course, si Laila de Lima bilang abogada at itong si Kiko Pangilinan bilang abogado, sila Chiel Jokno, pati po sina retired Supreme Court Justices Tony Carpio and sila Ascona, mga members din po sila ng Integrated Bar of the Philippines. Subalit, syempre, hindi naman yan consolidated, but as a matter of a collegial body, nagtipon po ang 27 governors, no? Kaya nagkaroon ng 27 Board of Governors sa buong Pilipinas at isinabi nila, we may not like absolutely ang desisyon ng Korte Suprema hinggil po sa pagbabasura at pagdideklara bilang unconstitutional itong Articles of Impeachment na pinaakyat ng Kamara de Representante sa Senado. But we have to respect the majesty of the law and the wisdom and the integrity of the court, lalo na po ng Korte Suprema. Sapagkat malinaw po pagdating sa interpretasyon ng mga batas, pagbibigay po ng definisyon sa mga aksyon ng mga ahensya ng gobyerno that includes Congress itself, the House of Representatives and the Senate, at pagdating sa iba pang sangay ng gobyerno sa kanilang mga ginagawa, kung ito po ay nagkakaroon ng constitutional question at pag-iral ng batas kung tama o hindi, ang binigyan po ng kapangyarihan ng saligang batas ay ang Korte Suprema. Wala nang iba pa. Hindi si De Lima, hindi si Kiko Pangilinan, hindi po itong si Kolokoy na Richard Hidarian na feeling expert analyst, hindi rin po si Ka Eric. No, it's the Supreme Court that is given the sole and exclusive authority to be the guardian and guide of constitutional framework and basis of law in everything that we do sa ating lipunang Pilipino na isang demokrasya. Malinaw po yun. So you can criticize intelligently and responsibly, but yung magpapahayag ka na hindi mo susundin, i-disregard mo at tatakutin mo pa ang Korte Suprema na ipapa-impeach mo doon sa House of Representatives, hindi po tama yan. Yan po ay isang pagpapakita ng scandalous arrogance na parang ikaw ang tama at ayaw mong sumunod sa rule of law at kaya mong pangibabawan ang kapangyarihan na iniatang ng saligang batas sa Korte Suprema. Dapat nga ma-cite in contempt ito si De Lima or cite in indirect contempt, no? Kasi nga outside of the court setting, yun palang paliwanag ng mga abogado na pag direct contempt sa court, sa loob ng courtroom. Pag outside sa setting ng courtroom o actual na set up ng Korte Suprema na naka-session, indirect contempt. So dapat ito si Laila de Lima masuspende nito o matanggal sa pagkaabogado sapagkat nasa Code of Professional Responsibility ng mga abogado, parang Code of Ethics nila yan, na kailangan gumalang ka sa korte. At yan po ay bilang katungkulan mo sa panunumpa mo bilang abogado sa tinatawag na pagiging officer of the court ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga pahayag o mga aksyon na immoral at mga contradictory doon sa nagiging desisyon ng lalo na ng kataas-taasang hukuman na ang epekto ay you are subverting. Ina-undermine mo ang integridad at ang otoridad ng korte. Yan po exactly ang ginagawa ni Kiko Pangilinan, ni Laila de Lima, itong mga dilawan, pinklawan, political zombies na revive, nakabangon sa kanilang pagkalugmok dahil dito kay Marcos at kay Romualdez, no? Nilugmok na talaga ito ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Ang bulok na politikang style
ng mga sumbi ng Dilawan at Pinklawan. Kaya tinatawag ni Ka Eric na mga Dilawan, Pinklawan, sumbi. Nakipagsabwatan pa sa mga urban operatives ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga hilaw na komunistang mapagkunwari na grupo ng Akbayan ni Larissa Hontiveros. No? Lahat ng ito nagsanib puwersa sa ilalim po ng pagpuprotekta at pagpupundo dahil ginagamit sila bilang political mercenaries at mga attack dogs para atakihin, wasakin at iparalisa ang Duterte political camp. Yan po ang role ni Leila de Lima. Hindi crusader for accountability and justice. In fact, dapat nga hindi ito napalabas, no? Kasi hindi nagkaroon ng trial at ng maliwanag na pag-establish ng guilt or not guilty or not guilty hinggil po sa kanyang kinakaharap na kaso sa drug trafficking or involvement sa pagpapalaganap ng illegal na droga sa Pilipinas at the time that she was still the Department of Justice Secretary. Hindi po yan nahatulan sapagkat na-dismiss po ang kaso on technicality, on offer to not present evidence anymore because weak daw ang kaso ng prosecution. No? Of course, alam natin maniobra yun nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Kasi they are looking at de Lima and the group of Hontiveros na gagamitin nila sa pag-atake ng todo-todo sa pagwasak sa mga Duterte political groups and personalities. Lalo na laban kay Pangulong Duterte at laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya po itong ginagawa ni Leila de Lima na nag-uudyok ng uupat na huwag kilalanin ang bigat ng otoridad at ang kaseryosohan ng naging hatol ng Korte Suprema na dapat ay unconstitutional, walang bisa, bogus ang articles of impeachment. Ang gusto pa rin ni de Lima ay isantabi at ibaliwala ng Senado at ng taong bayan. Ang ganitong uri ng mga pahayag ni de Lima ay isa pong akto na lumalabag sa kanyang sinumpaan na oath as a lawyer that she will respect with utmost integrity and sincerity ang majesty of the rule of law and the integrity and authority lalo na ng pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. So, nananawagan tayo, no? Kung mayroon po dyan mga lawyers like kagaya po nila Attorney Topacio, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, and among others na sumama noon nung nakaraang Wednesday, isama na rin po natin sa karagdagan o supplemental motion for citing, to be cited in indirect contempt. Itong si Leila de Lima at pati si Kiko Pangilinan, no? Pero alam po natin na nagbabalanse din ang Supreme Court, no? Na hindi siya lumabas na parang vingatibo siya at onion skinned sa mga kritisismong ito. Alam natin po, binabalanse din nila na hindi lumabas na poderoso ang Korte Suprema. But in times na may ganito pong mga officers of the court, mga abogado, members of the legal profession, kagaya ni de Lima, ni Jokno, at ni Kiko Pangilinan, na nagmamaniobra. Pati ito si Princess Abante. Ang princess lang pong pangalan niya, but she does not look like a princess. Bakit? Ka Eric, ano ba ang mukha ng isang prinsesa? Definitely not the like of Leila de Lima. Mga kababayan, mga abogado po ito na kulukoy. Bakit kulukoy? Abogado sila, nanumpa sila doon sa tinatawag na Code of Professional Responsibility, which includes ang pananagutan nila na kilalanin at respetuhin ang majesty of the rule of law and the integrity and authority of the court, lalo ng Korte Suprema, and yet binabaliwala nila ito at tinatapakan because of their dirty political agenda. Binabayaran pinupunduhan sila Alam na natin kung ano po ang layunin ni de Lima dyan, no? Magbidabidahan, makaganti, bingatibo laban sa mga Duterte, at syempre makakakuha ng pundong malaki mula sa kaban ng bayan through congressional allocations and mga
ipinamumudmud na pera ng taong bayan na nilulustay at inaabuso ni Martin Romualdez at nila Marcos. Yan po ang layunin ng mga taong ito, mga kababayan. Kaya, nag-hysterical sila Ila de Lima. Pero alam natin na hindi po niya makukuha ang kalooban ng Senado. Nagsalita na nga si Senate President Chis Escudero at binanggit niya na sa kanyang personal na posisyon, pero alam natin na nagkakaroon naman po ito ng tinatawag na caucus o mga closed door and mga informal meetings, no? Ang mga senador, lalo na po sa pagbubuo ng consensus. Ayon kay Senate President Chis Escudero, sa kanyang personal pa lang ito napahayag, wala nang bisa ang Articles of Impeachment, and from the very start, nang ideklara ito ng Korte Suprema na unconstitutional and mayroong mga paglabag na ginawa ang proseso sa pagpapalabas at pagpapaakyat sa Senado nitong Articles of Impeachment nila Tambaluslos at nila Marcos. From the very start, the Senate did not acquire and cannot acquire jurisdiction. Pag sinabi pong jurisdiction, iyan po ay kailangan para magkaroon ka ng authority. You cannot exercise authority if you cannot acquire jurisdiction. Kapag ang isang bagay ay illegal at bogus, unconstitutional po ang pagkakadeklara at ang hatol ng Korte Suprema, which is the last court of all resort of arbitration and decision. Therefore, walang valid impeachment complaints. Walang valid articles of impeachment. Therefore, there is nothing to proceed or to acquire jurisdiction as a Senate impeachment court. Klaro? If there is no legal life for the articles of impeachment from the very beginning, void ab initio. Yan pong ibig sabihin yan. Void ab initio. Walang bisa, bogus, lumabag sa konstitusyon. Therefore, hindi valid ang mga articles of impeachment. And so therefore, it follows also that the Senate cannot acquire any jurisdiction both as a Senate legislative body or even as a Senate convened and constituted as an impeachment court. They cannot acquire jurisdiction and cannot exercise authority on what to do on something that has no legal life and it is bogus, basura. Kaya dapat ibasura po ito. Kaya sabi ni Senate President Chis Escudero ay pinag-uusapan nila ng iilang mga senador. So that means may caucus nga. Kung gagamitin pa ba nila na mag-convene ng Senate Impeachment Court at panunumpain pa ang mga bagong senators so that they are going to decide as a Senate Impeachment Court or just a Senate as a legislative body to dismiss all and everything about the bogus and unconstitutional impeachment articles. So dalawang entity po yan the Senate as a legislative body and the Senate to be constituted or to reconvene as an impeachment court. Sa punto de vista ni Senate President Chis Escudero, why will you need something as an impeachment court of the Senate if there is nothing to convene about because you cannot exercise or acquire jurisdiction on something that is bogus and unconstitutional from the very start? May punto po siya doon. Bakit mo pa i-convene o bubuuin at ipagpapatawag ang kapulungan ng impeachment court ng Senado kung hindi naman pala valid at walang bisa sa batas at sa ligang batas, lalo na ang articles of impeachment? So you don't need to have a Senate impeachment court to be convened. You just need the Senate as a legislative body na ipabasura na totally ang isang bagay na mula't simula pa ay basura naman talaga. Hindi pa nga dito na factor in ang tinatawag po na bribery and corruption na ginamit po nila Martin Romualdez. Hindi lang pala 90 billion pesos ang pilit na maagang pinaparelease noon ni Martin Romualdez, kundi 110 billion pesos upang gamitin sa mga AX, MAIP, MAAP, AKAP, whatever it is, na mga ayudang panunuhol at mga infra projects on February. Kaya binraso niya ito. At ito po ay binulgar mismo nila Congressman Toby Chanco at marami pang mga kongresista nga
ang nakatanggap nito nang ipinatawag sila doon sa isang closed door setup, ipinapaiwan ang mga cellphone nila at dapat naka-off dahil pala papipirmahin sila sa minadali at dinaya at isang basura na impeachment complaint. Yun na pala yun. Kaya yan pa lang ang circumstansya na yan ay malinaw po na tama ang Korte Suprema. That from the very start, illegal at bogus ang proseso. Therefore, anything that is being done as bogus and illegal and violative of the Constitution is invalid from the very start. Walang bisa. Perfect. Mga kababayan. Kaya itong si Laila de Lima, itong sila Kiko Pangilinan, itong mga kagrupo nila, mga abogado din po ito, no? Pati si Tony Carpio, itong Justice sa Carpio na to na rabid anti-Duterte, nagiging mangmang at bobo. Not because bobo at mangmang sila, but they chose to be that one kasi nga may agendang politikal. No, nagpapakabobo at nagpapakamangmang kahit hindi sila bobo at mangmang sapagkat iba ang layunin nila. Simple bang unawain yon? You may disagree to the decision of the Supreme Court, but you have to respect the majesty of the rule of law and you have to give it to the integrity and wisdom of the existing and current Supreme Court that they decided it with utmost purpose of the solemn duty na yan po ay para sa kabutihan ng saligang batas at ng ating demokrasya, sapagkat yon ang kanilang tungkulin. Mahirap bang intindihin yon? You may argue, you may debate, but once the decision is already rendered, respect it. And you have to tell the people na tama na at respetuhin na natin ito. Kaya nga kung hindi kulukoy at nasa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip sana, itong si Bongbong Marcos, he should have issued a statement already, telling the House of Representatives at ang kanyang kasabwat na pinsan niya na itigil nyo na yan. At yung iba pa na nag-iingay, dapat sinabihan na niya, pwede ba tumigil na tayo dyan sa sinasabi ninyong impeachment na yan, sapagkat yan ay nagkakawatak-watak na ang taong bayan at pati ang kataas-taasang hukuman ay ipinapailalim na sa mga hindi tama at nakakabahalang mga propaganda attacks at kung ano-anong mga insinuation, at yan ay delikado sa ating demokrasya at buong prinsipyo ng isang demokratikong lipunan. Kaya once and for all, shut up everybody and follow the majesty of the law, the rule of law, and the integrity and the authority of the Supreme Court. Kung matino sana si Marcos, madaling sabihin yun, madaling gawin yun, pero hindi, wala, palpak, no? Kaya nga tayo ay patuloy pa rin bumabangga dito sa kumakalat na ibinabalita din kasi dito ng mga malalaking oligarchic controlled at mga negosyanteng media like TV5, GMA, pati yung ABS-CBN, Rappler, ano pa, Inquirer, Philstar, at iba't ibang mga radyo. They still give the news items in favor of this destructive and agitational instigation nitong mga kulukoy na mga nagpupropaganda na mas magaling at swabe pa sila sa desisyon ng Korte Suprema. Kung walang media space ang mga kulukoy na ito, di tapos na sana ito. Kasi ayaw nga ni Marcos gumawa ng tamang pagpapahayag. Hinahayaan niyang ganito ang ating bansa, nagkakawatak-watak dahil kulukoy eh. At sino nakikinabang dyan? Maliban kay Marcos at kay Romualdez, na dahil nga hindi sila marunong gumawa ng tama at hindi naman mabuti ang kanilang direksyon para sa bansa at maruming laro sa politika ang kanilang inaatupag, dahil ang lahat ng ito ay hindi naman tungkol sa kunwari ay pananagutan ni Vice President Sara Duterte, kundi tungkol ito sa pagkagahaman sa poder at kapangyarihan nila Marcos at Romualdez, that they do not want any political obstacle na maghahadlang o haharang sa kanilang ambisyon at kagustuhan
na imonopolyo ang kapangyarihan at poder lagpas pa sa 2028 na termino ni Marcos. And the only singular political obstacle right now against them is the existence of Sara Duterte, who is very strong to win the presidency should there be elections today or in 2028. Kaya po nila ito ginagawa. Kahit palabagin nila ang saligang batas, salaulain nila ang ating demokrasya, i-weaponize nila at gamitin nila sa maruming demolition job laban kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte at mga Duterte political allies, ang saligang batas at ang mga institusyon of democracy supposedly na dapat ay para sa kapakanan ng mamamayan like the Congress right now, lalo na ang House of Representatives, walang pakialam po itong mga gahaman sa poder at kapangyarihan ng mga kagaya ni Marcos, sapagkat ang layunin talaga nila ay hindi naman ang ating bansa na manatiling matatag, umuunlad tayo at binibigkis ang mamamayan upang sumama sa tamang direksyon ng tamang pamamahala. That's not their agenda. From the very start, their agenda once they are restored to power, mga kababayan, itong sila Marcos kasama na sila Romualdez, is about to monopolize and continue to control power. Kasi ang poder ay kapangyarihan, ang kapangyarihan ay pundo at pera. At yan po ang gusto nila. At nakita natin sa loob ng 3 taon, the only very undeniable achievement ni Marcos, sa loob ng 3 taong umupo siya bilang Pangulo, kasama ang alipuris niyang si Martin Romualdez at ang asawa niya, is ang pagpanunumbalik ng tinatawag na monumental restoration of systematic plunder and corruption. Panunumbalik ng malawakan at malakihang pangungurakot at pangungulimbat sa kabanang bayan ang kanilang ginawa. And that is an established truth. Factual po yan. More than 2 trillion pesos na sa loob ng 3 taon po ang ibinuhos na pondo sa flood control project, walang pinatunguhan kundi patuloy na paglubha ng patuloy na pagbabaha na bumibiktima sa milyong-milyong mga kababayan natin. At nakita pa na mahigit 67 or almost or over pa dyan ang mga kongresistang kontratista at kontratistang naging kongresista din ang kumukupo ng mga trilyones na pundong ito sa flood control projects and other infra projects na nangungontrata nito, pamilya din nila. Hindi ba yan iskandalusong kaabusuhan sa poder at napakalaki na pagpapakita ng pagkagarapal na lustayin at dambungin at durubuhin ang kaban ng bayan? And yet, ang the only words na maririnig mo kay Marcos, mahiya naman kayo, tarantado, mahiya ka, ikaw dapat ang unang pinapalayas, ikaw dapat ang unang pinapatalsik, mga kababayan, ng taong bayan. But of course, the people must decide. Hindi po si Ka Eric, no? Ang pagkakaroon po ng sovereign will of the people to decide kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan ng ating bansa na puro maruruming politika ang inuuna, lumulubha at lumalawak ang pangungurakot at walang accountability at pananagutan, lalo na ang mga umaabuso sa poder at nanunumbalik po muli ang kawalang paggalang sa batas at ang pagsalaula sa mga institutions of democracy, lalo na pong nangyayari sa House of Representatives na mayroon na namang tuwagkom 2.0 sila. Mga kababayan, lahat ng ito, matatapos ito kung mapapalaya sa poder si Marcos Jr. Hanggat nandyan siya, nagagamit ng kanyang asawa na si Lisa, ng kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos, ang poder at kapangyarihan na nakalagak sa pagkapangulo ng bansa. I do not know why the armed forces of the Philippines, of course sa PNP, alam na natin, no? With Tory there, alam natin na inilagay siya dyan, not because of merit and qualification, but because of his canine devotion, no, loyalty na parang aso na ginagamit siya upang ang pulis ay gamitin sa pag-weaponize ng batas at dudurugin ang anumang mga semblance of opposition and critics against the government. Yan po ang ating kalagayan. Kung kaya nagkakaroon ng lakas at kapal ng mukha
lakas ng kanyang maitim na budhi, itong si Laila de Lima at kapal ng muka, ang kagaya nila Hontiveros, nila Kiko Pangilinan, at ng Bam Aquino, isa pa ito, dahil po kinokonsente. And in fact, pinoprotektahan pa sila ni Marcos at Romualdez para ganito ang gawin nila, sulsulan at udyukan at mangupat na huwag kilalanin ang rule of law at bastusin ang Korte Suprema to the point na babrasuhin nila ang Senado para lamang ipilit ang isang bogus na pag-convene ng Senate Impeachment Court muli. Wow! Nagkamali sila dahil hindi po tayo tatahimik. Ayan. So, malinaw po ang ating diskusyon dito. Hindi mangyayari po ang paglalakas-lakasan ng loob nito ng mga tarantadong puwersa na gumagamit ng kanilang koneksyon at proteksyon at pinupunduhan pa ni Martin Romualdez at nila Marcos, kagaya po ng grupo ng mga urban operatives ng mga komunistang grupong CPP, NPA, NDF, Laila de Lima at ang mga bugok nilang kasamahan sa sumbis ng Pink and Dilawan Group na muling nabuhay sa ilalim ni Marcos at Romualdez at ang mga hilaw na komunistang kaalyado nila sa grupo ni Hontiveros na Akbayan. Lahat ng ito po, hindi ito mangyayari kung ang gobyernong umiiral ay namumuno ng tama, batay sa interes at ikabubuti ng mamamayan, hindi po sa kanilang personal na kagustuhang manatili at magkontrol ng poder. Malinaw to ba? Malinaw po tayo. Kaya ang target pa rin natin dito, talagang mabuo ang lakas ng loob at paninindigan ng taong bayan na sama-samang kumilos at mapukaw po ang mga gatekeepers of democracy. The way we are now seeing na nagsasalita na rin kahit papano ang Integrated Bar of the Philippines. May ilang na rin mga grupo na naninindigan na nananawagan na Marcos layas na at alis na, no, upang maisalba ang demokrasya at ang kapayapaan at kapanatagan ng ating bayan. No, pero hindi pa ganon kaantas na inabot natin na solid na ang puwersa ng mamamayan to deliver their sovereign will to force Marcos to step down and let the constitutional successor sa kanya na magpalit na po, and walang iba yan kundi ang Vice President under the 1987 Constitution. Also, don't forget, Bigwas ng Agila, Monday to Friday, every 11 a.m. Daily, halos 5 araw, with Dr. Lorraine Maribadoy, 11 a.m. sa Pilipinas po. Mabuhay po kayo mga kababayan, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.